Noong unang panahon, sa isang maliit na bahay sa kakahuyan, masayang naninirahan ng isang mag-iinang kambing. Ang kukyut ng mga munting kambing na para silang mga laruan. Mahal na mahal ng inang kambing ang kanyang 7 anak. Protektado niya sila mula sa mababangis na hayop sa gubat. Isang araw, bago siya umalis ng bahay upang maghanap ng pagkain, tinawag niya ang mga munting kambing. Mga anak, pupunta ako sa kagubatan. Huwag ninyong pagbubuksan ng pinto ang sinuman. Kung may lobo na makakapasok sa bahay, kakainin niya tayo ng buhay. Mapanling lang siya, kaya niyang magpanggap upang makapangloko. Paano po namin siya makikilala? Ang lobo ay may magaspang na boses. Ako naman ay may malambing na boses. Sa paglabas niya, may naalala ang inang kambing. Ay, sapa, ang mga paa ng lobo ay maitim at ang sa akin ay puti. Makikilala niyo rin siya sa kulay ng paa. Huwag ka pong mag-alala, nanay. Mapaprotektahan namin ang aming sarili. Maasahan mo po kami. Isa-isang hinalikan ng ina ang mga anak at nagtungo na sa kakahuyan. Mula sa malayo ay pinapanood sila ng lobo. Nang makaalis na ang inang kambing, naghintay siya sandali. Pagkatapos ay lumapit siya sa bahay at kumatok sa pinto. Sino po yan? Mga munting kambing, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain. Ngunit nahalata agad ng maliliit na kambing ang magaspang na boses ng lobo. Hindi nila binuksan ang pinto. Hindi ka namin nanay. Maganda at malambing ang boses ng nanay namin. Ikaw yung lobo. Hindi mo kami malaloko. Nainis ang lobo dahil hindi niya nalinlang ang maliliit na kambing. Kaya nagpunta siya sa tindahan, bumili ng tisa at kinain ito. Medyo lumambot ang boses niya, kaya bumalik siya sa maliit na bahay at kumatok sa pinto uli. Sa pagkakataong ito, nakipag-usap ang lobo ng may banayad na boses. Mga anak, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain mula sa kagubatan. Nang marinig ang malambing na boses, naisip nila na baka ito na ang kanilang nanay. Pagbubuksan na sana siya ng pinto nang sumigaw ang isa sa kanila. Teka, tingnan natin ang paan niya sa ilalim ng pinto. Nang sumilip sila sa ilalim ng pinto, nakita nila ang itim na mga paa ng lobo. Sumagot sila nang hindi binubuksan ang pinto. Hindi ka namin pagbubuksan ng pinto. Hindi itim ang mga paa ng nanay namin. Puti sila. Ikaw ang lobo. Galit na umalis ang lobo. Nagpunta naman siya sa panaderya. Nagulat ang panadero nang makita ang lobo sa harapan niya. Vegetarian na ako ngayon. Tinapay na ang kinakain ko. Maaari mo ba akong bigyan ng harina? Lumabas ang lobo sa panaderya na may dalang maliit na sako ng harina. Nang malapit na siya sa bahay, binuksan niya ang sako at binuhos ang harina sa mga paa. Ngayon, ang mga paa niya ay puting-puti. Kumatok siya sa pangatlong beses. Mga anak, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain para sa inyong lahat. Patingin nga ng mga paa mo kung ikaw nga si nanay. Pinakita ng lobo ang mga paa niya na may harina. Nang makita nila ang mapuputing paa, naniwala na sila at binuksan ang pinto. At ano ang tumambad sa kanila? Nakatayo doon ang gutom na lobo. Hindi nila alam kung anong gagawin. Nagtakbuhan sila at sa takot ay sumisigaw sila. Tulong! Tulungan niyo kami! Huwag na kayong magsayang na oras. Uhulihin ko kayong lahat. Ang isang maliit na kambing ay nagtago sa ilalim ng mesa. Ang pangalaway sa kama. Ang pangatlo'y pumasok sa chimenea. Ang pang-apat ay nagtago sa kusina. Ang panglima'y pumasok sa aparador. Ang pang-anim ay sa likod ng kurtina. At ang pang-pito ay sa higanteng orasan sa dingding. Ngunit mabilis ang tusong lobo. At isa-isa niya silang nahuhuli kung saan man sila nagtatago. Tago, dali! Hali kayo dito. Huwag na kayong tumakbo. Mauhuli ko rin kayong lahat.
Busog na siya kaya sumuko na siya sa paghahanap at lumabas na. Ang isa na hindi niya natagpuan ay ang nagtatago sa orasan. Doon sa malaking bakuran na hindi masyadong malayo sa maliit na bahay, nahiga ang lobo sa ilalim ng isang puno. At nakatulog siya. Naghihilik pa. Maya-maya, nakauwi na ang inang kambing. Nang makita niyang bukas ang pinto, alam niyang may hindi magandang nangyari at nag-aalalang napasigaw. Naku! Ang mga anak ko! Pagpasok niya sa bahay ay nasindak siya. Nakabuwal ang mesa at mga upuan. Punit ang kurtina, magulo ang kama at nasa sahig ang mga unan at sapin. Hinanap niya ang maliliit na kambing, ngunit wala sila kahit saan. Tinawag niya ang mga pangalan nila, ngunit walang sumagot. Sa wakas nang tawagin niya ang huling pangalan, saka lang siya nakarinig ng munting tinig. Nasa loob ako ng orasan ni Lola, Mami. Tumakbo ang nanay sa malaking orasan at nilabas ang kanyang anak doon. Nagyakapan ng mag-ina. Umiiyak na kinuwento ng munting kambing ang pangyayari. Nagpanggap ang lobo. Akala namin ikaw kaya binuksan namin ang pinto. Kinain ng lobo ang lahat ng mga kapatid ko. Labis na nagdalamhati ang inang kambing sa sinapit ng mga anak. Kasama ang nag-iisang natirang anak, lumabas sila ng bahay. At doon sa bakuran na pinwestohan ng lobo, nakita nila ito na tulog sa ilalim ng puno. Sa lakas ng hilik niya ay gumagalaw pati ang mga sanga ng puno. Saglit na pinagmasdan ng inang kambing ang lobo. Napansin niya na sa loob ng tiyan nito ay may kung anong gumagalaw. Mahabaging Diyos! Buhay pa kaya ang mga anak ko sa tiyan niya? Nakaisip siya ng plano at inutusan ang bunsong anak. Tumakbo ka sa bahay at kunin mo ang karayom, sinulid at gunting. At kasabay nun ay nangolekta naman ng ina ng 6 na malalaking bato sa paligid. Pagbalik ng maliit na kambing, ginamit ng inang kambing ang malaking gunting upang hiwain ang tiyan ng lobo. Nakita niya agad ang isa sa kanyang mga anak at paisa-isang naglabasa ng mga maliliit na kambing. Lahat sila ay buhay at malusog. Tuwang-tuwa ang inang kambing. Niyakap ng mga munting kambing ang inang sumagip sa kanila. Nanay! Nanay, mahal ka namin! Mahal ka namin! Lahat sila ay puno ng kagalakan. Aking mga munting kambing, ligtas na kayo. Maingat na nilagay ng inang kambing ang tinipong mga bato sa loob ng lobo. Pagkatapos ay tinahini ang tiyan nito gamit ang karayom at sinulid. Sobrang lalim ng pagkakatulog ng lobo na di niya ito nararamdaman. Hindi nga siya gumagalaw. Tahimik namang lumayo ang mag-iinang kambing. Nang magising ang lobo, saka lang niya naramdaman ang masakit na tiyan. Naisip niya na baka ito ay dahil sa napakaraming kambing na nakain niya. Nauuhaw siya, kaya pupunta siya sa ilog para uminom ng tubig. Habang naglalakad, nag-uumpugan ng mga bato. Ay, ang bigat ng tiyan ko. Para bang lahat ng kambing na nakain ko ay naging bato. Para makainom ng tubig, kailangan niyang lumuhod. Pero dahil sa sobrang bigat ng mga bato, nawalan siya ng balanse at nalaglag sa tubig. Tulungan niyo ako. Nalulunod ako. Tulong. Sumisigaw siya pero walang tumulong sa kanya. Hindi na niya nakayanan ang bigat ng mga bato, kaya lumubog siya sa malalim na ilog. Nang makita ng mag-iina ang nangyari, tumakbo sila sa ilog. Hindi na siya lumutang! Wala na ang lobo. Mabuti nga. Wala na tayong problema! Patay na ang lobo. Hawak-hawak ng kamay, nagsayawan sila at nagtalunan. Mula sa araw na yon,
Masaya at tahimik na namuhay ang mag-iinang kambing sa kanilang maliit na bahay sa kakahuyan. Noong unang panahon, sa isang kagubatan, gumagala ang isang lobo na gutom sa lahat ng oras. Kumakain naman siya ng marami, ngunit hindi sapat upang mabusog ang tiyan niya. Ay, nagugutom na naman ako. Kaya araw at gabi, naghahanap siya sa gubat ng mabibiktima. Isang araw, natuklasan ng gutom na lobo ang isang maliit na kubo. Maingat at tahimik siyang nagmasid. Nakakubli sa puno, nakita niya na isang inang kambing at kanyang 7 anak ang nakatira sa kubong iyon. Ayun ang pagkain na tatagal ng 1 linggo. Matyagang nagmasid ang tusong lobo sa kubo sa buong magdamag. Pagsapit ng umaga, bago umalis ng bahay, hinalikan ng inang kambing ang kanyang 7 anak. Mga anak, mamamalengke lang ako ng pagkain natin ha. Mag-iingat kayo at huwag bubuksan ng pinto sa kahit sino man. Opo, nanay! Umalis ng bahay ang inang kambing para mamalengke. Naisip ng lobo na nagmamasid na samantalahin ang pagkakataong ito. Ngunit kailangan niya ng henyong ideya para lokohin ang maliliit na kambing. Ang taktika sa paghuli ng kambing ay pagbabalat kayo. Una, nagsuot ng lumang damit ang lobo. Tinupi niya ang tenga niya. At gumawa ng 2 sungay mula sa mga sanga at nilagay sa kanyang ulo. Tapos ay tinakpan niya ng harina ang mga paa niya at nagnakaw pa ng mainit na apple pie sa bahay ng hindi niya kilala. Kapag binago ko ang boses ko ng ganito, ako'y isa ng lola. Hihihihi. Dahan-dahang naglakad ang lobo pabalik sa kubo at kumatok ng 3 beses. Nang marinig ng maliliit na kambing ang katok, agad na may lumapit sa pinto. Bubuksan na sana niya ang pinto, ngunit binalaan siya ng isa pang kambing. Teka, hindi ka dapat basta na lang magbubukas ng pinto. Magtanong ka muna kung sino yan. Sino po yan? Ako ito, mga apo. Ang inyong lola. Tumalang ako para ipasyal kayo sa parke. Ang lola namin ay nakatira sa napakalayo. Hindi maaaring ikaw siya. Naku, mahaba ang binyahe ko. Sige na, mga apo. Buksan niyo na ang pinto at pumunta na tayo sa parke. Pagkasabi nun, sumilip ang mga munting kambing sa ilalim ng pinto at tiningnan ang mga paa ng lobo. Tingnan nyo, ang mga paa niya ay katulad ng sa atin. Oo, pero mahahaba ang kuko niya tulad ng sa lobo. Nang hindi pa rin binubuksan ng mga kambing ang pinto, pinaamoy sila ng lobo ng apple pie na dala niya. Tignan nyo, tinalhan ko kayo ng paborito niyong apple pie. Hindi marunong ang mga lobo kung paano magluto ng apple pie. Naamoy ng mga kambing ang apple pie. Natuwa sila at binuksan ang pinto. Wala ni isa sa kanila ang nakahalata sa lobo na nagbabalat kayo. Halika na, Lola. Punta na tayo sa parke. Tapos, kainin natin yung apple pie pagbalik natin. At umalis na ang lobo at mga munting kambing. Gutom na ako. Halos hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Habang masaya silang naglalakad, sumabit ang damit ng lobo sa sanga ng puno. Dahan-dahang natanggal ang damit ng lobo. At nagulat sila nang makita nila ang nakakakilabot na balahibo ng lobo. Siya ay isang Lobo! Nang malaman ng lobo na nabisto na siya, tumaas ang tenga niya. Nagpakita siya ng matatalas na ngipin at sinunggaban niya ang mga kambing.
Isa-isa niya silang nahanap at nahuli. Ngunit nakapiglas ang isa sa mga kambing at nakatakas sa lobo. Dinala ng lobo ang 6 na kambing sa kanyang madilim na lungga. Ang nakaligtas na kambing ay mabilis na tumakbo upang ipaalam ito sa kanyang ina. Samantala, nakauwi na ang inang kambing na may dalang basket ng prutas at gulay. Bukas ang pinto ng bahay. Nagmamadali siyang pumasok. Ngunit hindi niya nakita ang kanyang mga anak sa paligid. Mga anak, nasaan kayo? Ang mga anak ko! Nag-aalala ang inang kambing, kaya agad siyang tumakbo palabas ng bahay upang hanapin ang mga anak. At napansin niya ang malalaking bakas ng paa sa lupa. Oh, naku! Ang bakas na ito ay mga yapak ng isang lobo. Sinundan niya ang mga bakas hanggang sa mawala ang mga ito. Ano nang gagawin ko ngayon? Dinukot ng lobo ang mga anak ko. Habang umiiyak siya, ang munting kambing na nakatakas ay tumatakbo papunta sa kanya. Nanay! Nanay! Ah, bunso ko! Nasaan ang mga kapatid mo? Anong nangyari? Isang gutom na lobo nagpanggap na si Lola. Sinubukan niya kaming dukutin, Nanay. Ako lang ang nakatakas, pero alam ko kung nasaan sila. Tumakbo sa lungga ng lobo ang mag-inang kambing. Pagdating nila, narinig nila ang mga tinig ng mga munting kambing. Ito ang lungga ng lobo. Kailangan natin maging maingat, nak. Nakaisip ng isang magandang plano ang mag-ina upang mailigtas ang mga munting kambing. Tumayo sila sa bungad ng kuweba at gumawa ng malaking anino ng oso gamit ang mga kamay nila. Sa loob, kakainin na sana ng lobo ang mga kambing nang makita niya ang anino na hugis oso. Ha? Ano yan? Oso ba yan? Ako ay isang higanteng oso na gutom na gutom. Siguradong may lobo dito na bubusog sa tiyan ko. Natakot ang lobo na kainin siya ng oso, kaya agad siyang tumakbo palabas ng kanyang lungga. Naku, tulungan niyo ako. Oso, may oso. Kakainan ako ng oso. Huwag po. Tulong. Nang makita ang lobo na kumaripas ng takbo, masayang lumabas ang mga kambing at niyakap ang kanilang ina. Natakot yung lobo. Umalis na ang lobo. At mula noon, ang inang kambing at ang kanyang 7 anak ay namuhay ng mapayapa, malayo sa lobo, doon sa kanilang kubo sa kagubatan. Tapos na ang bakasyon at ang araw na pinakahihintay ng mga batang kambing ay dumating na sa wakas. Yehey! Ngayon ang unang araw ng eskwela. Sabik na akong makita ang mga kaibigan ko. Ako rin. Pinapasok na ng inang kambing ang kanyang mga anak sa paaralan. Habang naglalakad ang 7 munting kambing, biglang napahinto yung isa dahil nakalimutan niya ang isang bagay na napakahalaga. Ay, nakalimutan ko ang coloring book ko. Sige na mga kapatid ko, susunod na lang ako. Habang pabalik ng bahay ang munting kambing, ang malaking masamang lobo na si Jack na laging gutom ay naghahanap ng mabibiktima sa gubat. Masyadong malaki yun. Masyadong maliit naman yun. Di ako mabubusog dun. Ito naman masyadong mabilis. Di ko mahuhuli. Maya-maya, nang makita ang munting kambing na nag-iisa, tuwang-tuwa ang lobo. Wow! Isang batang kambing. Paborito ko.
Para malinlang ang munting kambing at para mailayo sa kalsada, gumawa ang masamang lobo ng 2 antena mula sa sanga ng puno at 2 pakpak mula sa malalaking dahon. Kamukha ko mga paru-paro na yon na kaibigan ng mga kambing. Lolokohin ko ang kambing na yon at lalamunin ko siya. Siguradong masarap. Malapit na ang munting kambing sa hardin ng bahay niya nang biglang humarang ang malaking masamang lobo sa harap niya. Ha? Ikaw? Di ba ikaw yung masamang lobo na si Jack? Saklolo! Hindi no. Hindi ako lobo. Paru-paro ako. Tignan mo, ang mga lobo ba ay may ganitong mga antena? Pero may mahabang buntot ka. Pero malalaki rin ang pakpak ko. Paru-paro ka nga. Oo. Ako ang pinakamalaking paru-paro sa gubat. Nakatira ako sa isang napakagandang lugar. Halika, sama ka sa akin. Pero, may pasok ako ngayon. Di tayo magtatagal. Saglit lang tayo tapos babalik din. Ayaw mo ba nun? May maikukwento ka sa mga kaibigan mo sa unang araw ng eskwela? Naisama rin ng masamang lobo na si Jack ang munting kambing sa liblib ng kagubatan, habang ang iba pang mga batang kambing ay nagpipinta sa klase ng sining. Pero nang mapalingon ang isa sa magkakapatid, nakita niya na wala pa rin sa pwesto ang kapatid nila. Nagmamadali niyang sinabi ito sa kanyang guro, kaya lumabas silang lahat upang hanapin ang hindi nakapasok na kambing. Samantala, ang munting kambing na sumusunod sa lobo ay nagtataka, kaya nagtanong siya sa lobo. Lumilipad ang mga paru-paro. Bakit ka naglalakad? Di ba nakakalipad ng katulad mo? Oo, kasi kung lilipad ako, magkakabagyo. O sige, pumikit ka, tapos bumilang ka ng 3. Okay. 1. Nagtali si Jack ng manipis na lubid sa kanyang bewang at sinabit ang sarili sa sanga ng puno. 2. At inugoy-ugoy niya ang sarili pakaliwat kanan. 3. Nang imulat ng munting kambing ang kanyang mga mata, nakita niya ang masamang lobo na pinapagaspas ang mga pakpak. Nakakalipad ka nga. Ngunit dahil hindi kaya ng sanga ang bigat ng lobo, nabali ito. At nang bumagsak ang lobo sa lupa, natanggal ang isang pakpak niya. Ay, nasira ang pakpak mo. Teka, hihingi ako ng tulong. Teka lang, di ka pa ba nakakakita ng paru-parong iisa lang ang pakpak? Iisa lang talaga ang pakpak? Nakatira sila sa isang tagong lugar sa gubat. Halika, sumunod ka. Narating nilang dalawa ang isang lugar sa kagubatan na puno ng matatalbog na dahon. Umakyat ang lobo sa isang dahon. Tumalon-talon siya na parang lumilipad sa hangin. Nabighani niya ang kambing na nanonood sa kanya. Lumapit ang masamang lobo sa kambing. Gusto na niyang kainin ito doon. Ngunit sa sandaling iyon, isang lumilipad na uwak ang dumapo sa antena sa ulo ng lobo. May uwak! Tulong! Takot ako sa mga uwak! Shoo! Hoy! Alis! Iniling-iling ng lobo ang ulo niya, pero nakuha ng uwak ang antena sa kanyang ulo bago ito lumipad palayo. Kinuha na uwak yung antena mo! Anong mangyayari sa'yo ngayon? Meron din mga paru-parong may isang pakpak at iisang antena, munting kambing. Ano? Talaga? Oo, punta tayo doon sa kuweba kung saan sila nakatira para makita mo mismo. Sige, bakit hindi? Interesado ako sa kanila. Tsaka, kung sino man ang papasok sa kuweba ay matututong makalipad. Di nga. Gusto ko rin lumipad. Ang galing!
Habang hinahanap ang nawawalang kambing sa buong kagubatan, may nakitang punit na dahon ng kapatid niya at isang putol na sanga sa lupa. Wala nang dahon at putol ang sanga. Sino ang gagawa nito sa kagubatan? Nang mapansin ng guro ang higanting mga bakas ng paa sa lupa, napagtanto niya na kagagawan ito ng lobo at naisip na baka nasa panganib ang nawawalang kambing. Kaya gumawa sila ng plano para iligtas ito. Samantala, pagpasok ng munting kambing sa lungga ng lobo, inalis ni Jack ang kanyang pakpak at antena. Takot na takot ang kawawang munting kambing nang makilala niya ang lobo. Saklolo! Ikaw nga ang masamang lobo! Pagkaraan ng ilang sandali, narating ng guro at mga munting kambing ang bungad ng lungga ng lobo at nagtago sila sa dalawang gilid. Kinuha ng guro ang malagkit na sinulid na ginagamit nila sa klase ng pagpipinta at kinabit ito sa magkabilang gilid ng pasukan ng kuweba. Tapos ay hiniling niya sa mga kambing na mag-ingay at sumayaw sa harap ng kuweba. Nang marinig ng lobo ang boses ng mga kambing, naalerto siya. Aha! Marami pa palang kambing doon. Teka nga, dadalhin ko rin sila dito. Gusto sanang sunggaban ng lobo ang mga kambing, pero dumikit siya at napuluputan ng malagkit na sinulid. Gumulong-gulong siya at nawala sa kagubatan. Tulong! Tulong! Salamat, niligtas niyo ako. Nagpaloko ako sa lobo dahil gusto ko maging lumilipad na kambing. Tanggapin mo kung ano ka talaga, munting kambing. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Sabay-sabay na bumalik ang mga munting kambing at ipinagpatuloy ang kanilang mga aralin sa unang araw ng eskwela. Mula sa araw na iyon, hindi na nalilinlang ang munting kambing sa anumang bitag dahil ang natututunan niya sa paaralan ay nagagamit niya upang mas maingatan ang taglay na buhay. Tuwang-tuwa ang munting kambing dahil ang araw na iyon ay kaarawan niya. Napakasaya niya nang sabihin ng nanay niya na may sorpresang ibibigay sa kanya. Sa tuwa ay nagtanong ang munting kambing sa mga kapatid. Ano ba ang sorpresa ni nanay para sa akin? Sorpresa? Hindi ko masabi. Di pwede. Sige na. Sabihin mo sa akin, kuya. Ano ba yung sorpresa ni nanay sa akin? Kung sasabihin ko, hindi na magiging sorpresa. Di ko sasabihin. Samantala sa kabilang panig ng kagubatan, ang sakim na lobo ay naghahanap ng makakain. Makaraan ng ilang sandali, may nakita siyang dalawang batang usa. Huhulihin na sana niya ang usa nang marinig niya ang usapan nila tungkol sa nalalapit na pagdiwang ng kaarawan ng kambing na lahat ay imbitado. Edi lahat sila ay pupunta doon. Ninais ng gutom na lobo na busugin ang kanyang tiyan ng 7 kambing sa halip na 2 usa. Mabilis siyang nakarating sa bahay ng mga kambing. Nakita niya si Chef Panda at ang inang kambing na gumagawa ng isang malaki at makulay na cake na puno ng masasarap na candy. Natutuwang inisip ng lobo na nakatago siya sa cake at habang hinihipa ng kambing ang mga kandila, bigla siyang lalabas sa cake at lalamunin niya ang maliliit na kambing. Sa oras na iyon, tinawag ng inang kambing ang 2 sa kanyang mga anak para sa isa pang sorpresa. Dalhin niyo ang lobo na ito sa kaibigan nating elepante at sabihin sa kanya na hipa nito. Pero huwag niyong ipapahalata sa kapatid niyo. Opo, Nay. Kaya naisip naman ng lobo na puputukin niya ang malaking lobo at huhulihin ang maliliit na kambing. Habang naglalaro ang imahinasyon niya, walang tigil ang paglalaway niya. Tapos ay tinawag ng inang kambing ang 2 pang anak niya.
Puntahan niyo ang giraffe at sabihin na maglagay ng masasarap na sorbetes sa kanyang kariton. Sorpresa din nga pala natin ito, ha? Sorbetes? Yay! Ngayon naman ay inisip ng gutom na lobo na magtatago siya sa loob ng kariton ng sorbetes. Nagkubli siya sa isang sulok at nag-isip. Pipili siya kung anong plano ang kanyang itutuloy na mas madali niyang mahuhuli ang maliliit na kambing. Lumipas ang mga oras. Sa wakas, lahat ng paghahanda ay natapos at ang mga panauhin ay natipon na sa hardin. Siyempre, walang nakakaalam ng plano ng lobo. Masaya ang munting kambing nang makita niya ang mga regalo. Dumating ang elepante na dala ang malaking sorpresang lobo na hinipan niya. Nang makita ng mga kambing ang lobo, hinulaan nila kung ano ang nasa loob. Oh, may higanteng payong kaya sa loob? Hindi. Parang mukha ng lobo. Ano? Lobo? Naku! Sa sandaling iyon, hindi makapigil ang kambing at pinutok niya ang lobo. Ang malalambot na kending bulak na lumabas dito ay nagpasaya sa mga kambing. Napakagandang regalo po. Salamat po. Maya-maya, inanyayahan ng sorbeterong giraffe ang maliliit na kambing na kumain ng sorbetes. Masayang pumila ang mga kambing para sa sorbetes. Ngunit nagsimulang kumalog ang kariton ng sorbetes. Nagtatakang nakatingin ang lahat sa kumakalog na kariton. At lumabas ang kaibigan nila. Surprise! Akala mo hindi ako dadalo, no? Eto na ako. Ay, oo. Nainis nga ako eh. Nang oras na para sa cake, dinala ni Chef Panda at ng inang kambing ang cake sa hardin. Kahit medyo nahirapan. Mas mabigat ang cake kaysa sa inakala ko, Chef Panda. Lahat ng mga bisita ay nakatingin sa malaking cake nang may paghanga. Para sa akin yung higanteng cake? Oo, halika, mag-wish ka at hipa ng mga kandila. Nagtipon ng lahat sa paligid ng cake. Nag-wish ang munting kambing at habang hinihipan niya ang kandila, nasira ang higanting cake. Nagtalsika ng mga piraso nito sa lahat ng dako. Sa gumuhong cake ay lumabas ang malaking masamang lobo. Napasigaw ang lahat at nagtakbuhan. May lobo! Bilisan niyo mga anak! Kakainin tayo ng lobo! Magtago kayo! Sobrang gulo na ang inang kambing ay patakbo-takbo sa buong lugar upang iligtas ang mga anak. Nahuli ng gutom na lobo ang 3 maliliit na kambing at tumakbo palayo. Mga anak ko! Bitawan mo sila! Masamang lobo! Makakahabol ka nga, pero hindi mo ako kayang abutan. Akala ng lobo na wala siyang maiiwang bakas dahil mabilis siyang tumakbo. Ngunit may natagpo ang bakas ang inang kambing. Sinundan niya ang mga candy na hinulog ng mga anak. Sakaling hindi niya makayang iligtas mag-isa ang mga anak, humingi siya ng tulong sa kaibigan niyang oso. Pumayag ang oso na tulungan siya. Pagdating ng lobo sa kanyang yungib, gutom na siya. Nang susunggabanan niya ang munting kambing, narinig niya ang masayang boses ng oso. La 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 la. Ang daming pagkain! Ang sarap-sarap! La 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 la. Naintriga ang lobo, kaya tinalimunan niya ang mga kambing sa bato at nag-usisa sa oso. Anong meron, oso? Bakit napakasaya mo ata? Oh, may bonggang hangdaan doon sa dulo ng daan. Sobrang dami ng pagkain na hindi ka na magugutom ng 1 taon. Pumunta ka na, siguradong magugustuhan mo. La 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 la. Nagpa siya ang matakaw na lobo na puntahan ang sinasabi ng oso. Pagbalik ko, kakainin ko pa rin ang mga kambing.
Ngunit nang makarating doon ang lobo, wala siyang nakitang mesa o piging. Ang lugar ay isa lamang tigang na lupain sa gilid ng bangin. Nasaan ang masasarap na pagkain? Sa sandaling iyon, lumabas ang inang kambing sa pinagtataguan at mabilis na sinuwag ang lobo na nahulog ito sa bangin. Nagpunta kaagad ang inang kambing sa lungga ng lobo at iniligtas ang mga anak. Ikaw ang aming bayani, Nanay! Me! Habang pabalik ang mga kambing sa masayang buhay, hindi naunawaan ng malaking masamang lobo na ang kanyang kasakiman ang tumalo sa kanya. Isang araw, ang 7 batang kambing ay napakasaya dahil bakasyon na. Nagkakatuwaan silang lahat sa tabing dagat. Nagbabatuhan sila ng tubig sa mainit na panahon. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik na ang magkakapatid sa kanilang tahanan. Maliban sa 2 kambing na lumalangoy pa rin sa tubig, hindi nila namalayan na naiwanan na sila. Ang saya-saya dito sa alon. Habang nagsasaya ang mga munting kambing, lingid sa kaalaman nila na may isang gutom na lobo na umaaligid at pinagmamasdan sila. Nagpaplano kung paano sila lalamunin. Ngunit sa sandaling iyon, may nakita ang mga kambing na malaking buntot ng isda sa gitna ng dagat. Nagyakapan sila sa takot. Pating ba yun? Kung ganon, kailangan nating bumalik kaagad sa Pampang. At lumangoy na sila sa dalampasigan. Gayunpaman, ang buntot ng isda na kanilang nakita ay sumunod sa kanila. Sa wakas, napagtanto nila na ang buntot ng isda na ito na naanod sa dalampasigan ay sa magandang sirena pala na si Arya. Ha? Ano yan? Isang sirena? Tulungan niyo ko. May mga pasa ang sirena sa buong katawan. Nagtataka sa kung ano ang nangyari sa sirena. Naisip ng mga kambing na iuwi ang sirena para gumaling. Ang lobo naman na nakakita sa nangyayari, hindi maitago ang pagkagulat niya. Isang ideya ang naisip niya na maaaring magdulot sa kanya ng pagkakataon. Kinwento ni Arya sa mga kambing kung ano ang nangyari sa kanya. Paano naman nasira ng ganyan ang buntot mo? Habang pauwi ako, napakalakas ng bagyo. Tumama ang katawan ko sa batuhan habang sinisikap ko pa ring lumangoy. Naisip ng magkapatid ang pamahid na gamot na mabuti para sa sakit ng kambing at maaaring mabuti rin para sa sugat ng buntot ng sirena. Kaya napagdesisyonan nila na iuwi ang sirena. Gayunpaman, kahit anong pilit nila, hindi sila sapat na malakas na buhatin si Arya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang tusong lobo sa harap nila. Lobo! Nagtakbuhan ng mga kambing sa takot at nagtago sa likod ng malaking payong na nakatayo sa gilid. Kinuha ng lobo ang lambat na naiwan ng mangingisda at hinagis ito sa sirena. Bagamat pinipilit ko mawala ng sirena na si Arya, hindi sapat ang lakas niya para maalis ang lambat. Pakawalan mo ako, lobo! Pakawalan mo, sabi ako! Tulong! Nahulog sa lupa ang kwintas ng sirena habang nagpupumiglas siya, ngunit hindi niya ito napansin. Dahil mas malakas ang lobo kaysa sa mga kambing, madali niyang nabuhat ang sirena. Isang malaking piging ang maghihintay sa akin mamayang gabi. Hindi alam ng mga takot na kambing ang gagawin. Napansin nila ang kwintas sa lupa at kinuha ito. Dapat nating iligtas ang sirena sa tusong lobo na yun. Naglakbay na ang mga kambing para hanapin ang sirena. Sa kabilang banda, ikinulong ng masamang lobo ang sirena sa hawla sa isang kubo ng mangingisda sa gubat. Lalamunin muna kita. Tapos ay susunod ko ang mga kambing.
Nang marinig ni Arya ang mapahamak na plano ng lobo, nabalisa siya dahil alam niyang wala siyang magawa. Samantala, ilang oras nang naghahanap ang magkapatid na kambing sa sirena sa kagubatan. Nakita nila ang lumang kubo ng mangingisda sa di kalayuan. Agad nilang tinungo ito, napaakyat ng burol. Sumilip sila sa bintana at nakita nila ang sirenang si Arya na nakakulong sa hawla. Hinahanda na ng lobo ang malaking hapagkainan. Sinamantala ng magkapatid ang pagkakataong ito. Lumapit sila kay Arya nang hindi napapansin ng lobo. Laking gulat ni Arya nang makita sila. Umalis kayo dito. Uhulihin niya kayo at kakainin din. Pero nagpakatapang ang magkapatid. Kinuha ng munting kambing ang pamahid na gamot sa kanyang bulsa at inabot sa sirena. Sinabi niyang makabubuti ito sa mga sugat. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ng lobo ang mga kambing. Aba, mga kambing? Sa takot ay nagtakbuhan ng mga munting kambing. Pinahira ng sirena ng gamot ang kanyang mga sugat. Kailangan niyang gumaling upang mailigtas ang mga kambing. At nabawi niya ang kanyang kalusugan. Nang wala nang matakbuhan ng isa sa mga kambing, ang sirena na nakabawi na ng lakas ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Sa liwanag na iyon, ang kanyang buntot ng isda ay naging mga paa ng tao. Tigilan mo ang mga kambing, lobo! Pinulot ng sirena ang lambat na nasa gilid at hinagis ito sa lobo. Tulong! Nahuli ako ng lambat! Gaano man kalakas ang pagpupumiglas ng lobo, hindi siya makaalpas sa lambat at naligtas ang maliliit na kambing mula sa gutom na lobo. Oh wow! Ang galing! Yay! Bayaning sirena! Hindi nakalimutan ng magkapatid na kambing na ibigay ang kwintas sa may-ari nito, ang sirena. Tuwang-tuwa si Arya na naibalik sa kanya ang nawawalang kwintas. Sa huli ay sabay-sabay silang umuwi. Sa ganitong paraan nabuo ang pagkakaibigan ng 7 munting kambing at ng sirenang si Arya. Ngunit ang oportunistang lobo ay hindi kailanman mauunawaan ang ibig sabihin ng pagkakaibigan.